get in the shot that will finish things in. Oh, the uppercut. What an uppercut by Douglas. Sinasabi nila na iba ang lakas ng mga heavyweight. Kapag ang lalaking may 70 kilo ay tumama ng malakas, titigil sa paggalaw ang sinumang tamaan niya. Si Marvis Frazier ay nagmula sa maharlikang angkan. Anak siya ni Smoke and Joe Frazier, isa sa mga pinakamahusay na heavyweight sa kasaysayan ng boxing. Noong Hulyo 26, 1986, humarap si Marvis kay Mike Tyson, ang 20 anyos na knockout artist na tinalo ang 21 kalaban sa 21 laban. Inaasahan na magiging pagsubok ang laban para kay Tyson upang masukat kung kaya niyang harapin ang isang boksingerong may pedigree. Pero tumagal lang ito ng 30 segundo. Bumagsak ng walang malay ang katawan ni Frazier sa lona. Agad namang namagitan ng referee na si Joe Cortez. Binilang niya ito at nakita ng mundo ng boxing na hindi lang siya pangakong boksingero, kundi isang halimaw. Walang talo si Michael Spinks, 31 DO. Ang dating kampeon sa light heavyweight na si Michael Spinks, na umakyat sa heavyweight at namamayani, kabilang na ang panalo laban kay Larry Holmes ay mabilis, teknikal, at naniniwalang hawak niya ang formula para talunin si Mike Tyson. Noong ika-27 ng Hunyo, 1988 sa Atlantic City, hinarap ni Spinks si Iron Mike sa rurok ng kanyang karera. Ang laban na tinawag na once and for all ay tumagal lang ng 71 segundo. Used by Michael Spinks now. He's throwing his jab, but he has... Kalmadong gumalaw si Tyson, parang isang mandaragit na nakatikim na ng dugo. Gumamit si Spinks ng jab para lumayo, pero mabilis siyang nilapitan ni Tyson at tinamaan ng kanang uppercut na nagpabagsak sa kanya. Again. Tyson not afraid, as we expected, and Spinks ready to mix it up with him. Tyson along the ropes doing damage. Michael Spinks has to keep moving because every shot... Oh, Uppercut left. Bumangon si Spinks sa bilang na 2, pero nang hina ang kanyang mga binti. Muling nilapitan agad ni Tyson at nagpakawala ng kombinasyon na nagpatumba kay Spinks sa lona. never been down in a professional fight. And he's down again. Hindi na muling lumaban si Michael Spinks, hindi dahil sa injury o edad, kundi dahil sa 71 segundo kasama si Mike Tyson, ay nakumbinsi siyang may mga gabing mas mahalaga ang kaligtasan kaysa sa pride. Katatapos lang gawin ni Tyson ang 71 segundo na pinakamahal sa kasaysayan ng boxing, kumita siya ng $20 milyong sa pagsira ng walang talong record ng isang lalaki at ang kanyang kagustuhang magpatuloy. Hindi mapipigilan si Tyson. Hindi palaging galing sa kampeyon ang pinaka nakakatakot na knockout. Minsan mula ito sa hindi inaasahang pinagmulan. Si Mike Tyson ay parang hindi matatalo. 37 sa wala, may 33 knockout. Siya ang hindi mapag-aalinlangan ng kampeyon sa heavyweight na winasak ang lahat ng humadlang sa kanya. Ika-11 ng Pebrero, 1990. Sa Tokyo, Japan, nakalaban ni Tyson si Buster Douglas. Isang di kilalang boksingero na may lamang 42-1 at walang nagbigay ng tsansa sa kanya. Keep in mind that Carl Williams looked pretty loose and relaxed again. Now has not yet gone to the body. Again, fighters such as James Tillis and Mitch Green. You hear his corner... Sa loob ng 8 rounds, napakagaling ng pagboboxing ni Douglas, gamit ang kanyang jab para mapanatili si Tyson sa distansya at tumama ng mga kombinasyon na talagang nakasakit sa kampeyon. Didn't reach advantage. Sa ika-8 round, tumama si Tyson ng uppercut na nagpabagsak kay Douglas. Pero nalampasan ng challenger ang bilang at nakaligtas. Initiator. Here he's against the ropes. I've never seen. And there's a right hand uppercut. Pagkatapos, sa ika-10 round, nagpasya si Douglas na sapat na ang kanyang takot. Nagpakawala si Douglas ng matitinding kombinasyon kaya umatras si Tyson sa unang beses sa kanyang karera.
Nanginginig ang binti ni Tyson habang bumabagsak ang depensa niya. Pagkatapos, nagpakawala si Douglas ng 4 na suntok na tumapos sa alamat at nagpabagsak kay Tyson sa lona. Getting the shot that will finish things in his the uppercut. What an uppercut by Douglas, and down goes. Naging iconic ang larawang iyon. Si Mike Tyson, ang pinakakinatatakutang heavyweight sa mundo, ay nakaluhod sa 4 na paa, pilit hinahanap ang kanyang mouthguard sa ibabaw ng lona. Malabo ang paningin niya at litong-lito. Sinubukan niyang tumayo pero di niya nalampasan ang bilang ni referee Octavio Meiran hanggang 10. Ang pagkabigla ay yumanig sa buong mundo at pinatunayan na kahit sino ay maaaring matalo. Minsan, ang pinaka-nakakatakot na knockout ay kapag sistematikong winawasak ng isang alamat ang kapwa-alamat. Noong ika-22 ng Enero, 1973, sa Kingston, Jamaica, nasaksihan ng mundo ng boxing ang isang pangyayari na muling nagbigay kahulugan sa lakas ng mga heavyweight. Si Joe Frazier, ang walang talong kampeon ng heavyweight, ay hinarap si George Foreman, isang 24 anyos na tagawasak. May gintong medalya sa Olympics at record na 37-0 na may 34 knockout. Si Frazier ay isang mandirigma na tinalo si Muhammad Ali at nakaligtas sa mga digmaan laban kina Oscar Bonavena at Jerry Quarry. Alamat ang kaliwang hook niya, matindi ang presyon at matibay ang baba. Pero si George Foreman ay di natitinag sa mga alamat. Frazier rarely wins the first round. Good. Joe Frazier up with that jab. Mula sa simula, sumugod si Foreman, pero nanatiling matatag si Frazier at sumagot. Nagpalitan sila ng mga suntok sa gitna ng ring hanggang sa nagsimulang mangibabaw ang lakas ni Foreman. Pagkatapos, isang brutal na uppercut ang sumabog sa panga ni Frazier at pinabagsak siya sa lona. Pero agad siyang tumayo. Foreman having a very good round. Joe! Muling sumugod si Foreman at tumama ng isa pang kombinasyon. Muling bumagsak si Frazier at muli pa. 6 na beses sa loob ng 2 round, bumagsak sa lona ang walang talong kampeon. Mas lumalala ang bawat pagbagsak. Go. Frazier down. Frazier and Polar. Frazier is being battered in Foreman's corner. Joe's about to go down. He does. There goes Joe down again. Sa ika-6 na bagsak, malayo na ang tingin ni Frazier, namamaga ang muka, at ang maalamat niyang tapang ay lumalaban sa labang di kayang mapanalo ng katawan niya. At sa wakas, pinatigil ng referee ang massacre sa ika-2 round. The fight is over. The fight is Pagkatapos ng laban, umupo si Frazier sa bangkito. Tinatanggap na ang kanyang walang talong record, kampeonato, at aura ng pagiging hindi matalo ay winasak sa wala pang 6 na minuto. Mas marami siyang beses na napabagsak sa loob ng 2 round kaysa sa buong karera niya. Pero ang sistematikong pagwasak ni Foreman ay nangyari sa loob ng boxing ring. Pinatunayan ng kasunod na knockout na hindi kailangan ng 6 na pagbagsak para maipakita ang lakas ng isang suntok. Minsan, isang kaliwang hook lang na perpektong tumama ang kailangan para agad na mabura ang ulirat ng isang boksingero. Dumating si Lucas Brown sa laban na may malaking reputasyon. Ang heavyweight na Australiano ay dating kampeon ng WBA, may malakas na knockout power at walang talong record mula nang bumalik siya matapos masuspinde dahil sa doping. Noong Marso 24, 2018 sa O2 Arena sa Londres, hinarap ni Brown si Dillian Whyte. Sa inaasahang magiging isang kompetitibong laban ng mga heavyweight, naniniwala si Brown na ang kanyang karanasan at lakas ang magdadala sa kanya sa tagumpay. Sa 5 rounds, ginamit niya ang kalamangan sa laki, nagpapakawala ng malalakas na suntok at sinusubukang kontrolin ang laban. Mas mabilis, mas liksi, at mas delikado si Whyte kaysa sa inaasahan ni Brown. Against Hellenius, when you've got someone against Anthony Joshua, but added advantage in speed as well. Right hand from Whyte right into it. Sa ika-6 na round, nakuha ni Whyte ang distansya, nagpakawala ng sunod-sunod na kombinasyong suntok na sumakit kay Brown at naipit ang Australiano sa lubid. Sinubukan ni Brown na gumanti,
Pero bumibigay na ang kanyang depensa at hindi na tumutugon ng maayos ang kanyang mga binti. He's got nose damage and closed eyes. Good work from Dylan White. Nagpakawala si Waite ng malakas na kaliwang hook na nagpabagsak at nawala ng malay si Braun sa lona. Lucas Brown will try and chat one more, but he can't. Kakapasok lang ni Dillian Whyte bilang isa sa mga pinakamapanganib na boksingero sa heavyweight division. Pero ang kaliwang hook ni Whyte ay isang napakalakas na pagsabog ng pinsala. Isang suntok lang, instant knockout. Ang sumunod na knockout ay iba, isa itong mabagal na demolisyon, kung saan naging hindi na maiiwasan ng katapusan. Si Carlos Takam ay isang mandirigma. Ang heavyweight na taga-Cameroon na Pranses ay lumaban na sa mga pinakamagagaling sa dibisyon. Tumagal hanggang dulo laban kay Anthony Joshua at ibinigay ang lahat ng meron siya laban kay Joseph Parker. Noong ika-28 ng Hulyo, 2018 sa O2 Arena sa Londres, humarap si Takam kay Derek Chisora sa isang laban na inaasahang magiging matinding sagupaan ng dalawang matitibay na boksingero sa dibisyon. Sa loob ng 7 rounds, nagpalitan sila ng malalakas na suntok. Tinatanggap ang bawat parusa na sana'y nagpahinto na sa mga boksingerong hindi kasing tibay nila. Ginamit ni Takam ang technical niyang galing sa malilinis na suntok, habang si Chisora ay nagbigay ng matinding presyon at trabaho sa katawan. Telephone box stuff early. A good body shot from Chisora. He's going to really need to show. Chisora has to give ground, and it could be about that. Who's physical will start to take over, but it's anybody's this early on. It's just action-packed. Left hand from Chisora. Obviously, the bottle into by Chisora, and when you're backed up, who's in the fight? Pagkatapos, sa ika-8 round, yung mabababali na tanan din na. Sinimulang pabagsakin ni Chisora si Takam ng sunod-sunod. Matapos niyang makapagpatama ng serye ng mababagsik na suntok sa katawan, nakitang-kitang sumakit kay Takam na taga-Cameroon. Sinubukan ni Takam na gumante, ngunit bumagsak ang kanyang depensa at nakita ni Chisora ang kanyang pagkakataon kaya nagpakawala siya ng isang nakakatinding kombinasyon na tuluyang nagpabagsak sa kampeon. The British heavyweight who started in February 2005. Oh, what a shot! Pinatunayan ni Derek Chisora na nakakatakot talaga ang mga knockout. Hindi lahat ng knockout ay mabilis at nakakatakot. Minsan, mabagal na demolisyon ito kung saan bawat suntok ay parang dagdag na pako sa kabaong. Ang huling suntok ang tiyak na katapusan ng mga round ng kalkuladong karahasan. Noong Marso 12, 1,978 na kalaban ni John Ruiz si David Dua, ang Samoanong kilala sa malakas na kaliwang hook sa kasaysayan ng boxing. Hindi nagtagal ang laban. Sa katunayan, natapos ito bago pa man may makaupo ng maayos sa kanilang upuan. Sa loob ng 19 na segundo ng unang round, tumigil si Ruiz sa harap ni Dua ng masyadong matagal. Ang maliit na sandaling iyon ang kinailangan lang ni Dua para bitawan ang kanyang maalamat na kaliwang hook. Ruiz in trouble. Tua comes right at him. Another big bomb and Ruiz is down. Malinis ang suntok at agad na bumagsak si Ruiz. Ang lakas ni Dua ay hindi lang basta mapanira. Ito ang uri ng lakas na nagpapaalala sa lahat ng nanonood na isang suntok lang mula sa isang tunay na heavyweight ay sapat na para agad kang mapatumba. Si Hasim Rahman ay isang underdog na may bentahang 20 laban sa isa. Isang veteranong heavyweight na natalo kina David Tua at Oleg Maskaev. Noong ika-21 ng Abril, 2001 sa Brakpan, South Africa. Hinamon ni Rahman si Lennox Lewis para sa Undisputed World Heavyweight Championship. Sa 4 na rounds, dinomina ni Lewis si Rahman sa suntok sa mukha, kontrol sa distansya, at ginawang madali ang laban. For a lucky punch in the first round. I noticed Rahman, but that was due to and that's a good solid jab from the champion, The Rock, and will he be the rock upon which right hand of his as we come up to the end of this first round? No damage. I believe now that all the butterflies are gone now, and they're going to get the show on the road. Probably trying to take effect on one of the fighters. Rahman walked onto a very good short left. Lewis's uppercut. Sa ika-5 round, naging pabaya si Lewis kaya sinamantala ni Rahman at tinamaan siya ng kanang hook sa mukha, dahilan ng pagbagsak niya sa lona. That right hook that he just got caught with. Oh! Oh! Oh, he's got him! He's got Noong Agosto 22, 2020 sa Brentwood, Inglaterra,
Muntik nang manalo si White sa desisyon para makuha ang matagal na niyang gustong pagkakataon sa world title. Sa 4 na round, malalakas na suntok ni White ang tumama at tila naging ensayo lang ng target shooting ang laban. Parang tapos na ang alamat na Ruso, lumipas na ang kanyang pinakamahusay na mga taon at hindi na sumasabay ang katawan niya sa mas batang si White. On the waistband, 12 rounds ahead at heavyweight. To his temples, there it is. That right hand just whipping over the top of it. Can also works the body there. Pivot can take the sting out of it. Stiff combination from White, was just caught with the left hook as he stepped. Thinking falling short there. Sa ika-5 round, tinamaan ni Povetkin ng kaliwang uppercut na nagbago ng lahat. Ang suntok ay dumating na parang wala lang. Isang perpektong naitama na suntok na tumama kay White sa kanyang panga habang siya ay yumuko paabante. Katatapos lang ni Alexander Povetkin na maging bida sa isa sa pinakamalalaking comeback na knockout sa kasaysayan ng heavyweight boxing. Pero ang pagbabalik ni Povetkin ay bunga ng instinct ng isang veterano. At ang sumunod na knockout ay purong kaguluhan. Likha ito ng isang bihasang mandirigma sa organisadong karahasan. Noon, 3 ng Hulyo, 2011 sa O2 Arena sa Londres, hinarap ni Gorman si Daniel Dubois sa isang labanang mabigat na puro Briton na magpapasya kung sino ang tunay na kampeyon. Parehos ligang titulo. Pero isa lang ang lalabas na walang dungis ang record. Sa loob ng 4 na rounds, matalinong nagboxing si Gorman, gamit ang kanyang galaw at teknikal na kakayahan para iwasan ang lakas ni Dubois. Nagpakawala siya ng malilinis na suntok, kinontrol ang distansya, at ginawa niyang mukhang kompetitibo ang laban. Careful, Dubois. Yeah. No, ever so slightly. Pagkatapos sa ika-5 round, nagsimulang noong Hunyo 2024 sa Riaños, walang inaasahan, mandatory challenger si Kubrat Pulev. Nakuha ng Bulgarian heavyweight ang kanyang pagkakataon na hamunin ang pinag-isang heavyweight titles ni Vladimir Klitschko matapos ang mga taon ng pakikipaglaban sa iba pang mga kalaban. Noong ika-15 ng Nobyembre, 2014 sa Hamburg, Alemanya, hinarap ni Pulev ang alamat na Ukrainian na namayani sa dibisyon ng halos isang dekada. Sa loob ng 4 na rounds, matalinong lumaban si Pulev gamit ang kanyang mga teknikal na kakayahan para makaligtas laban sa kampeon na sistematikong winasak ang kanyang mga kalaban. Gamit ang jab at kanang kamao, naging kompetitibo si Pulev sa loob ng maraming taon. Tumatama ng malilinis na suntok at pinapahirapan si Klitschko ng higit sa inaasahan. Klitschko is here in Pulev clearly on. Oh! No! The eyes are burying him deep into Pulev. Is he going to do it again here? This is going to take some time. He keeps getting caught with the long and straight right hand. So he's got to heavyweight up there, Warren Baster. Pagkatapos sa ika-5 round, nagpasya si Klitschko na sapat na. Sinimulan niyang itira ang kanyang jab ng mas eksakto. Pagkatapos ay dumating ang kanang diretso, isang perpektong sabay na suntok na tumama kay Pulev sa mismong panga. Si Vladimir Klitschko ay kakapakita lang na ang sistematikong kahusayan, kapag pinagsama sa lakas ng heavyweight, ay lumilikha ng mga knockout na hindi lang marahas, kundi hindi rin maiiwasan.